sa mga panahong milabay, mga kasubanan ug mga kalipay. Ang tanan dunay katuyuan nga dili mahanaw. Ang pagalagad ko, O Dios, imong lantaw. Kanunay ikaw nagagiya, kinabuhing hulma sa matahong mong kanta. Kanunay ikaw nagasubay, nagbalikon taliwala sa pagsulay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Himayag ka sakit, adunay katarungan, nagapatinuod nga ikaw naguban. Sa mga kabaguan wala ko napasagdan. O Diyos, kaugmaon ko imong pagtuman. Kanunay ikaw nagagiya, kinabuhing hulma sa matahong mong kanta. Kanunay ikaw nagasubay, nagbalikon taliwala sa pagsulay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Ug akong mahinutlogan, mga kasinatian, masabtan ko imong katuyuan, magpasalamat akong dughan. Kanunay ikaw nagagiya, kinabuhing hulma sa matahong mong kanta. Kanunay ikaw nagasubay, nagbalikon taliwala sa pagsulay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Sa makaisa pa, akong ginapasalamatan ang Ginoo sa karon gid nga mga tinion nga siya padayon nga nagapahinumdom sa kada isa nga kita suporta, magapamati sa sining hilikuton sa sulod sang isa ka semana. Busa ako nagpasalamat gid sa tanan ng mga viewers nga aton ginasubaybayan ang ining programa tungod kay ako nagapati kag sa kaluoy sa Ginoo nga damo kita nga makatunan sa ato nga ginatun-an kada gabi. Busa dili nato kalimtan kining higayon nga aton gid subaybayan kay tudluan kita kung paano atubangon ining mga higante nga mga pagtilaw sa aton mga kinabuhi, eksperyensya sa aton mga kinabuhi, parehas sang pagduda, parehas sang kahadlok, parehas sang
kasuko or akig ta katama o kining ato pagatun-an sa karon ang madiskuryo kita kagiban pa nga mga butang sa tutag sa ka mga kinabuhi. Busa ang tanan nga mga missions ug conferences diri sa tibuok Central Philippine Union Conference, akong gid ginapasalamatan nga kamo nagasubaybay gid, kamo may panahon nga mag-imbita sang aton nga mga kabyanan nga mahilig magpamati sa sining nga programa. And of course, tonight's presentation is entitled Slaying the Giants of Doubt. Sa gusto natong sa hindi mga pinalangga kung ang mga kauturan kag mga kabyanan, may mabasa kita sa balang nga kasulatan nga may nagduda, one of the disciples of Jesus Christ, sa iyang kaugalingon. And of course, kita man nga mga alagad sa Ginoo, kita nga nagapadayon, nga nagasunod sa iya, hindi man malikayan, nga gaabot, kag magaabot pa sa aton tagsa ka pangunahuna, nga may ara nga pagduda sang aton sa atong kinabuhi. Okay. May isa diri ka eksperyensya nga ako na nabasa ining eksperyensya nga samtang sila nagasakay sa isa ka sakyanan nga kining sakyanan puwerti ni kadasig. So makita naton sa ilang mga itsura nga nagakinasadya sila. Pero may ara nga nagasakay nga nagaduda sila tungod kay hindi sila sigurado sa ila kinabuhi kung unsay mahitabo sa ila nga pagsakay. So ang aton nga nakita sa presente nga pagkinabuhi sa pagkakaron ng mga pinalangga ko nga mga kabyanan kag mga kauturan, mga kaigsunan, mga nagapamati gid sa karon gid nga mga tinion. Amo ini ang natatabo sa presente naton nga pagkinabuhi. Nga ang doubt ara gid permi sa aton kaugalingon. Pero ang pamangkot anon tay ni pag atagan sang nagakaigo nga solusyon mga pinalangga ko nga mga kabyanan kag mga kauturan. Okay? Slaying the doubt. Mga pinalangga ko nga mga kabyanan kag mga kauturan. Sumala sa akong gisulti kagina, kining pagduda hindi malikawan sa tutagsa ka mga kinabuhi, tungod kay kita nagapuyo sa sining kalibutan nga puno o daghan kaayo ang mga tao nga naka-eksperyensya sing pagduda sa ilang kaugalingon, sa kakayahan sa Ginoo o ano nga klase nga mga panghitabuho dinhi sa kalibutan. Slaying the doubt is not an easy one. Dili ni siya mahapos, hindi madali nga ini mawala sa tutagsa ka mga pangunahuna. And I hope no sa ako nga ginhambal kagina nga kabay pa kita mabuligan sa Ginoo, matabangan ta sa Ginoo nga kining ato pagduda usahay matagaan si dako nga bili kag matagaan si nagakaigo nga solusyon sa tabang sa Ginoo. Ano gid ni ang doubt mga kauturan kag mga kabyanan? Ano ang mabulig sini sa inyo kag sa akon? Kung mayroon pong pagdududa sa ating pong mga sarili. Kaya ating pong nahamnamin, ating pong pagbulay-bulayin ang mga sitwasyon sa buhay po natin bilang mga mananampalataya ng ating pong Panginoon. And I hope na ito po ay makakatulong sa atin while facing this kind of giant sa ato Kristohanon nga pagpanlakatan, sa ating pong paglalakbay bilang mga Kristiyano, na dapat ating pong makita ang dapat
gawin ang desisyon na atin pong ginagawa sa kasalukuyan para hindi po masyadong maapektuhan yung ating pong paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. So, karong taknaa, ibutang sa itong pangunahuna, no, assuming nga kita may ara nga pagduda. Ano man ina nga pagduda, ang Dios ang nakahibalo niini. Gani, kini nga presentation, so, sumala sa akong ingon kagina, nga ato mahinumduman kung ano kaayo ang Ginoo, kung ano kaimportante ang Ginoo sa tagsa ka mga kinabuhi, kay ang problema karon sa sulod sang pamilya, sa sulod sang panimalay, sa sulod sang iglesia, o mismo sang aton pagpati sa aton manluluwas nga si Ginoong Hesus, ginadudahan naton. So, this is my fervent prayer to all of us. Nga samtang kita nagapamalandong, samtang kita nagakinabuhi dinhi sa kalibutan, puno sa pagduda sa tutag sa mga pangunahuna. I hope nga ang unahan may ara nga paglaom, may ara nga solusyon sa sini nga pagduda. What do we doubt? Nga naman nga magduda manggudta, no? Of course, as human beings, di malikayan. Hindi malikayan. Is doubt ever healthy or productive? Mga kaigsunan, mga kabyanan, aton kinapahinomduman. Now, ano ang ginatawag nga doubt? Siling diri. Doubt, a lack of assurance or confidence that God will keep His promises. This is now the reality, mga pinalangga ko nga mga kabyanan kag mga kauturan, sa dira nga kita magapadayon sa pagduda sa aton nga Ginoo, sa dira nga kita magaduda kung ano ang matabo sa atong kinabuhi, sa tapos nga aton makilala si Kristo, mga pinalangga ko nga mga kauturan, nakulangan kita sa kasiguraduhan o ang kumpiyansa nato sa Ginoo. Mahimo kini nga walay kapuslanan. Kay nganuman, ginadudahan naton ang kakayahan sang ato nga Ginoo, ang iya plano sa kadaisa sa aton, nga kita magakabuhi nga may haara kasiguraduhan, pero tungod sa doubt, sa pagduda, mabiyaan naton ang mga saad sa Ginoo ngayong aginhatag. How about faith, mga kaigsunan, mga kauturan? Faith is what? Confidence that God will keep His promises. So, mauni ang kalainan sang doubt kag faith. Balikan nakon. Doubt, a lack of assurance or confidence that God will keep His promises. But faith means confidence that God will keep His promises. Mga kauturan, mga pinalangga ko nga mga membro sa iglesia, nga dapat ibutang ta sa atong tagsa ka mga plano sa atong kinabuhi, ang atong pagkilala sa Ginoo, nga amo ang naghimo sang tanan nga mga pagkabutang, nga amo ang naghatag sa aton sing paglaom, kag mismo ang kaluwasan nga ginhatag sa aton, hindi tagid ini paglipatan through faith sa atong nga pagtuo. But since we are doubting, no, sa kakayahan sang aton nga Ginoo, sometimes mga utod mababagan sing nagakaigo ang aton pag-alagad sa Ginoo. Why? Because of doubt, mga kaigsunan. Okay, there are doubt principles. Una, take note, doubt principles. We regularly encounter circumstances
that challenge our faith. Mapangutana ko sa inyo karong gabi, kinsa sa ato ang naka-eksperyensya, naka-encounter sa mga sirkumstansya nga gi-challenge ang ato pagtuo sa Ginoo. And of course, I am one of them. Puwerte na kadaghan nga mga sirkumstansya nga miabot sa kuntag sa mga kinabuhi, mismo sa ako mga pamilya. And our faith is tasted. Ang amon pag-alagad, ang amon pagtuo, ang amon pagpati sa Ginoo, gitistingan mga kauturan. So, unsay ato mahimo ni ini. Kay kanunay man ma-encounter ta ang lain-lain nga mga sirkumstansya sa ato mga kinabuhi. But I would like to remind again that this Word of God, the Bible, makatabang kini sa ato mga doubts, sa ato mga unbelief, mga kaigsunan, kag mga kauturan. The Bible says, ingon diri sa Numbers chapter 13 verses 1 and 2. Now, the Lord said to Moses, "Send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From its ancestral tribe, send one of its leaders." That is the command sa Ginoo. Gisultihan sa Ginoo si Moses. Padala sa mga tao dito para ma-explore ang duta nga saad nga ako hatag promisa sa mga Israelinhon. Unya mga kauturan, mga kaigsunan. No? May usa dinhi ka author nga hindi na ako malimutan o malipatan. Kining si James MacDonald nga nag-ingon, God doesn't test your faith so it can know how much is there. He already knows. He tests your faith so that you can know how much is there and see it grow. So, tininuod ni ang giingon ni James MacDonald. Kagbisan mismo ang pagsulti sa Ginoo kay Moses. Moses padali dito, no? Sa mga katawhan, kada tribe padali dito. Kailan taon ang sitwasyon sa amo nga duta? Kay ina nga duta ginsaad ko para sa mga katawhan sa Ginoo. And at that time, their faith was tested. Gani tininuod ang giingon dinhi. God doesn't test your faith so He can know how much is there. Kay kabalo na mismo ang Dios. But here comes the reality. You know, sometimes this is a paradox. No? Ang paradoxical, no? Kanang murag di ta matuo nga kana tininoo, kana nga butang mahimo, o dili mahimo, pero natatabo sa ato tagsa ka mga kinabuhi. Number 2, doubt principles. Challenging circumstances will either shrink or stretch your faith. Okay? When in doubt, check it out. Usahay kung hindi ta makabaton sa mga success or successes sa ato kinabuhi because of this situation. So kini makahatag sa ato either nga kana mag-strength or mag-stretch ang imo o ang ako pagtuo sa Ginoo. Mga pinalangga nako nga mga kaigsunan kag mga kauturan, karong panahona kinahanglan sa matag usa kanato unsa man nga mga sirkumstansya ang abot sa tutag sa mga kinabuhi. I hope that our faith with God dili siya mo strength kundili kini magatubo pa
nga magatubo because of these circumstances. Pasalamatan nato kining mga challenging circumstances sa ato kinabuhi. Kay dinhita matudluan sa Ginoo kung unsaon nato pagatubang. So sumala sa atong gintun-an sa atong tema. Okay? Facing the giants of fear. Doubt is one of the fears. And one of the giants of fear sa ato tagsa ka mga kinabuhi. Balikan nato ang Numbers, Kapitulo 13, versikulo 18 hangtod sa 20. See what the land is like, and whether the people who live there are strong or weak, few or many. 19. What kind of land do they live in? It is good or bad? What kind of towns do they live in? Are they unwalled or fortified? How is the soil? Is it fertile or poor? Are there trees in it or not? Do your best to bring back some of the fruit of the land. It was the season for the first ripe grapes, based sa New International Version, mga kaigsunan, kag mga kauturan. So, aton pamalandungon, imagine nato ang sitwasyon sa maonga land, no, dito sa Canaan. Istudyo ilang tawa si maayo o hindi? Ano nga klase nga duta? Fertile or poor? Nabay mga kakahuyan didto? Please bring back some of the fruit of the land. So, makita nato ang tininuod nga informasyon nga ginhatag sa Ginoo. So number 3, doubt principles. Doubt sees obstacles, but faith sees opportunities. So these two things, doubt and faith, dapat ato ni ma-differentiate para makita naton ang eksakto nga ato pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Okay? Verses 25 to 27, at the end of 40 days, they returned from exploring the land. So there was a report on the exploration. In verse 26, they came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. It is its fruit. So kanindot mga kaigsunan, mga kauturan, ang lugar nga ginaman sa Ginoo. No? Grabe. Ang gatas perti kadamo. Flow with milk and honey. Kanindot nga ato mahulagway ang among lugar, mga kaigsunan. And that is what the Lord wants us. Gani mga sarilinhon, iya gid ini nga gin padasig, no? Nga bisitahan ang among duta. Versikulo 28. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev. The Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea and along the Jordan. Mga kaigsunan, kung ato lantawon ang sitwasyon, pwerte kanindot, pwerte kanami ang lugar. Busa, di kunta sila mag-doubt kay kini. Ginplano na sa Ginoo ang land of Canaan.
duta nga kung sa diin, puy-an sa mga katawhan sa Ginoo. So gospel banner stated, doubt sees obstacles, but faith sees the way. Again, doubt sees the darkness night, but faith sees the way. Doubt dreads to take a step, but faith soars on high, mga kaigsunan. Doubt questions who believes, but faith answers I. Mga kaigsunan, mao kini ang gusto nako i-emphasize sa matag usa kanato nga bisan pa kita maka-eksperyensya kining pagduda or doubts nga giingon sa atong gitun-an karon, apan ang Dios adunay plano sa matag usa kanato nga kita mutuo gayod sa iyang gahom. Kita musunod gayod sa iyang ginamando kay siya mao ang nakaibalo sa ato tagsa ka mga direksyon sa kinabuhi. And then, number 4, doubt principles. When surrounded by doubters, doubt comes easily. Church leaders, pastors, church members, kung ato kini na eksperyensyahan, ingon diri, when surrounded by doubters, doubt comes easily. Unsaon ato ni mga kaigsunan kag mga kauturan. Usa kini kadako nga pagpamalandong sa tutagsa ka mga kinabuhi. Kay dinhi man ta nagapuyo sa kalibutan nga daghan kayo mga doubters. And then doubt comes easily. Now, balikan nato ang Numbers chapter 14, 1 and 2. That night, all the members of the community raised their voices and wept aloud. All the Israelites grumbled against Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, if only we had died in Egypt or in this wilderness. So makasusubo nga ato nga pamalandungon. Sa diha nga ang Dios maoy naggiya kanila, sa diha nga ang Dios maoy nagtudlo nga bisitahan ang amo nga saad nga duta sa mga Israelinhon, gibasol, no, giblame si Moses sa mga Israelinhon, mga kaigsunan. Upod na diri si Aaron, no? Grabe. If only, ingon diri, we had died in Egypt or in this wilderness. Ang pangutana, mga kaigsunan, are you a doubting person? Or sa ako, no? Am I a doubting person? Are reaping the consequences of doubt in your relationship with God? Let us take an ample time to meditate these questions, mga kaigsunan o mga kauturan. Okay? Kamo, maoy nakabalo ni ini. And one of the records sa balang kasulatan, mga kaigsunan, kung basahon nato ang John chapter 20, verses 24 to 29. Kining eksperyensya dili nato malimutan kay isa sa mga disipulo ni Kristo, no? Nga walay laing kundi si Tomas. Ingon dinhi, now Tomas, called Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe it. No, kita mo na, mga kauturan kag mga kabyanan. Sa sulod sang 3 katuig kag tunga nga nag-upod si Tomas kay Kristo, but in one instance,
No? In one situation, nagduda siya sa iya kaugalingon kung sino si Kristo. We have seen the Lord, but He said to them, unless I see the nail marks in His hands and put my finger. No? Kung amugin mo na siya nga Kristo nga ginlansang sa cross, kung makita na ako, that's the time nga ako mutuo. A week later, His disciples were in the house again. And Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. Ato na pamalandungon ang giingon ni Kristo. Peace be with you. So dinigin pakita, no? Sang ato nga Ginoo. Then He said to Thomas, put your finger here. See my hands, ingon ni Kristo. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. Mga kaigsunan. What a challenge sa kay Tomas, mga igsuon. Piron sa itubag ni Tomas kang Kristo, my Lord and my God. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. What a challenge. What a beautiful message that we have heard at this point of time. Bulahan, no, ang nakakita kang nagapati. Pero ingon siya diri, blessed are those who have not seen and yet have believed. Probably it might happen sa tutag sa mga kinabuhi. Nga ato na nakita, ato na nabasa, ato na napatalinghugan, ato na naeksperyensyahan kung unsa kaayo ang Ginoo, kung unsa ka maluluyon ang ato nga Ginoo, kas-a kining doubts nga giingon ara pa sa gihapon mga kauturan sa atong pangunahuna. And I hope we are reminded, we are taught nga kita musali gayod sa Ginoo. Kay kini usa sa mga eksperyensya nga dili malimtan sa mga disipulo ni Kristo. And one of the disciples is Tomas. Okay? So doubt is seen in our modern world as a trait of weakness. Dumdumon na nato. Kita na sa tutag sa mga kinabuhi sa presente nga kalibutan, mga kauturan. Doubt is a trait of what? Weakness. He who hesitates is lost. Mawala ta mga kaigsunan, mga kauturan. Sa dira nga tapos naton mahibaluan nga si Kristo atong ginaalagad sa tutag sa mga kinabuhi. Pero kung adunay hesitation, mawala ta sa direksyon sang ato pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. You know, sometimes we build game shows and entertainment around inflicting it, mga kauturan, kag mga kabyanan. Isang paalala po ito dito sa bawat isa sa atin. No? Sa ating pong mga kapatid na mga taga-Romblon, I hope na lagi po nating malaala ng ating Panginoon ay napakabuti sa bawat isa. But dumating sa buhay po natin na kuminsan hindi natin matiis ang iba't ibang pagsubok at ang kakayahan ng ating Panginoon ay kine-question po natin. Yun ang magiging isang balakid, no, sa ating pagkakilala sa Panginoon. Pero sinisigurado ko po sa ating lahat, no, na mga kapatid, kapag tayo po ay talagang natutong mahalin, sundin ang Panginoon, anuman ang mangyari, dumating man sa punto natin na mayroong iba't ibang pagsubok, kahit itong sinasabi ko na pagdududa
ito po ay masosolusyonan sapagkat ang Panginoon ang siyang nakakaalam po nito. Mga kapatid at mga kaibigan, huwag na huwag po nating pabayaan ang ating pong pakikisangkot sa gawain ng ating Panginoon sa pangunguna ng Iglesia. Kasi kung tayo po'y nagdududa sa kakayahan, we had been called ng ating Panginoon na tayo po ay manguna sa Kanyang bayan. Huwag na huwag po nating kalimutan. Okay. 2 flavors of doubt. Una, I chose not to believe, and that is unbelief. I choose not to believe. Ako na nga desisyon. Unya, di ko mo tuo ana. That is unbelief. Ikaduha, I don't understand. That is considered as what? Uncertainty. I don't understand uncertainty. Okay, what does it do to me? This doubt. Christian translation of 2 flavors. I question the existence, the qualities, and or consistency of God. Mga kauturan, mga pinalangga ko nga mga kaabyanan nga nagapamati, no? Naminaw karon. Never to question about the existence of God and His what? Attributes. And being a consistent God dito po sa sanlibutan. Ang ibig kong sabihin, mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, naging consistent ang ating Panginoon sa Kanyang pangunguna, sa Kanyang pagtingin sa bawat isa, sapagkat siya po ang nakakaalam. But sometimes, as I said a while ago, we are questioning about the validity. We are questioning about the veracity of God's power and His existence, mga kapatid. Consistent, huwag po nating questionin yung kakayahan ng ating pong Panginoon. And of course, I don't question God's attributes, but I don't understand what He's doing. No, as human beings, mauni nga ito gibati. No? Lalo na medyo dili ta firm o strong sa ato pag-ila sa Ginoo. Sometimes we cannot understand what God has done for our lives. Mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, no? One night, no, isa sa mga gabi na ating pong napag-aralan, kinahanglan, isik po natin, no, ang Kanyang kaharian and His righteousness. Makikita po natin ang magandang resulta po dito. Why? Because we seek first His kingdom and His righteousness. So the first, what? Seeks to derail your experience, trust, and maturity in Christ. Kamusta kita mga kaigsunan sa pagkakaron? Ang ato pakikipagrelasyon, ang ato pagsalig, o ang ato pagiging mature sa Ginoo o kung kay Kristo. Maabot ba kining mga problema, dili na ta malingkang, mahimo ta nga kusog kayo ang ato relasyon, unya mubarog gayud ta sa kamatuoran nga ato nabaton sa Ginoo. Nga bisag unsa klase nga mga pagsulay sa ato kinabuhi, uyugon man ta, ayagon man ta, but there is God in heaven nga siya maoy nakakita sa matag usa kanato. So God wants us to be matured sa ato Kristohanon nga pagkinabuhi dinhi. The second is what? To seek to verify what you know about God through better understanding. Dili nato masayran, dili nato mahangpan o may baw-an ang tininuod nga kaayo sang Ginoo, not unless nga ato kini na eksperyensyahan sa tutag sa mga kinabuhi, mga kaigsunan. Like for example, sa panahon sang bagyo,
Now, dito ko sa nagligad nga Sabado sa Northern Bohol District sa panguna ni Pastor Habagat. Now, samtang mi travel gikan sa Pantalan sa Tubigon, paingon sa iyang distrito dito sa Burgos, kay dito hiwat ang association na rally. No, one of the elders, nag-ingon siya sa ako, Pastor, sa sulod sang sobra, 2 na katuig, tungod sa pandemya, unya miabot pa si Typhoon Odette, dire sa Bohol, daghan kayo ang naapektuhan. But, unsa ingon niya, and he was very firm sa iyang gisulti. Ang Dios wa gyud magpabaya sa amuha. Wala gyud siya wa gid mi pasagdan sa Ginoo despite of this situation. Makakaon rami, no? Puyo gihapon sa balay, unya makasimba pod mi bisag medyo lisod. So in other words, gi-acknowledge nila, gi-recognize nila ang gahom o kakayahan sa Ginoo nga makatabang gayod kanila despite of this typhoon. Unya nagpasalamat ang mga kaigsunan sa maong association. Kung wala pa ang Typhoon Odette, wala daw ilisi ang ilang mga balay o mismo ang mga naapektuhan nga mga simbahan. Mga kaigsunan, ato kini dumdumon o tininoon sa tutag sa mga kinabuhi. During the typhoon, God is with us. Never put in our minds nga magduda ta sa kakayahan sa Ginoo. How about the death of our loved ones? Of course, naagihapon ang presensya sa Ginoo. He allows death sa ato mga hinigugma sa ato kinabuhi kay tungod kay kini makahinumdom ta nga duna di ay ta Ginoo nga dapat duulan sa tutag sa mga kinabuhi. Never put to your minds and in my mind nga gipasagdan ta sa Ginoo sa panahon nga ang ato hinigugma sa kabuhi namatay o kun ginbayaan ta mga kaigsunan o mga kauturan. How about sa panahon sang anxiety? Okay? Sa ako nga giingon, God is consistently there sa ato tag sa mga kinabuhi. Like example sa kabuhi ni Hezekiah or Hezekiah's household. Kay aduna say sakit. Na mabasa nato ni ang istorya sa Isaiah 38. No, basahon na nako dinhi ang bersikulo 1, ingon dinhi, set your house in order for you, because whether you like it or not, you shall die and not live. Now, naibawan nato ang istorya, nagmasakit iman ni si Hezekiah. Pero tungod sang iya pagduol sa Ginoo, nagampo, no? Pakiluoy sa Ginoo nga dugangan ang iya kinabuhi, so gidugangan ang iya nga kinabuhi. Pero ang mando sa Ginoo, set your house in order, for you shall die and not live. This is now one of the things that we need to do as fathers. Sa sulod sang pamilya, kinahanglan nga ato mabutang sang eksakto ang ato mga pamilya nga malipayon nga nagaalagad sa Ginoo, mahimo nga intact sa tutag sa mga kinabuhi while living in this post-modern era nga makita naton very secularized mga kaigsunan. Set our own house in order because whether we like it or not, maabot ang panahon nga kita mamatay. Busa sa pagkakaron, no? Kinahanglan magapangibabaw ang dako nga pagigugma sa pagtatap sang atong nga pamilya despite of this problem nga ato ma-encounter sa ato tagsa ka mga pamilya. Just like Hezekiah. Unsaon nato ni
patay sa mao nga giant, higante nga pagtilaw sa ato kinabuhi. Let us understand that doubt develops in isolation. Thomas was the only one not present when Jesus first appeared to the disciples. His isolation led to a lack of experience which led to doubt. So, maabot sa itong tagsa ka mga pangunahuna, mga kauturan, kag mga kabyanan, sa dira nga kita nakulangan sa eksperyensya sa pagpakig-upod sa Ginoo, sa dira nga kumaabot ang mga problema sa itong tagsa ka mga kinabuhi, mududa ta o ma-isolate ta, manago ta, no? Sa presensya sa Ginoo. In other words, nga wala gid nato ginatuoan eksakto ang Ginoo sa ato tagsa ka mga kinabuhi tungod kay kulang ta sa eksperyensya sa pagpakig-angot sa Ginoo sa matag adlaw nga ato pagkinabuhi, mga kaigsunan kag mga kauturan. His isolation denied him an affirming experience that the others had enjoyed. Mga utod, this is one of my appeals sa tutagsa ka mga pamilya, sa tutagsa ka mga kinabuhi as leaders unsa man nga posisyon ang ato nabaton sa Ginoo. Let us do the best way sa ato pag-alagad sa Ginoo. Even doubt strikes or moabot sa tutagsa ka mga kinabuhi, there is God in heaven nga mutabang gayod sa matag usa kanato. Understand doubt's source, mga utod. Articulate your doubt clearly. Okay? What exactly are you struggling with? Sa ginang nga nag-struggle kita, ganang grabe yung nga pag-struggle. Let us determine that, mga kaigsunan. Evaluate yourself on the origin of your doubt. Nga, nag-doubt ka, nga nag-doubt man ko, unsay hinungdan, ano ang mga natabo, nga anuman nga nagapabilin gayod kining pagduda. How about in conversation? No, sahay mo abot ni sa atong pangunahuna o sa ato kaugalingon mismo when we have conversation with other people or believers. No? Ma-doubt ta. How about personal setback? Everything includes mga kauturan o mga kabyanan. Instead of declaring yourself a failure, take your doubt to God in deliberate prayer. Kini mao ang usa sa mga butang nga dili nako gusto pagkalimtan, kay usahay makalimtan nato ang pag-ampo, ang pagpangamuyo sa ato nga Ginoo. Kapila ta makadungog sa mga seminar mahitungod sa prayer. When there is no prayer, there is no power. Therefore, in order for us to fight this giant of fear, which is doubt, let us take time to pray with the Lord, mga kaigsunan. Earnest doubt demands a span of time. Drawing conclusions on the conditions of the day or on fragments of evidence before it all comes, it can lead to the wrong mindset. Mga utod, just like what Thomas did, mga kaigsunan. But I would like to read. Jesus made Thomas wait a week before getting the evidence he desired. Looking back over a long span in your own life, in my own life, do we see the immutable qualities of God at work? I hope so, mga kaigsunan o mga kabyanan. Nga mabatsyagan nato ang presensya sa Ginoo. Immutable qualities at the same time of God sa ato mga trabaho.
force doubt into its proper perspective. Believe your beliefs and doubt your doubts. Doubt should be a searching minority of your mindset, not the tumultuous majority. Okay? Don't let minor questions confuse your foundational doctrine. Di ta ma-confuse. Very alerta. Okay? Probably, this might be one of the questions that we may ask. At what age would God let a child get into heaven without them praying the sinner's prayer? So, sometimes it is very confusion. But we need to take a chance with this kind of question to think o ato tagaan og panahon kana nga mga pangutana, mga kaigsunan. Ingon dinhi, pursue doubt through to its conclusion. Thomas stuck around until the evidence to his question was presented. Okay? Kas mao niya mahitabo kanato kung wala pa sang ebidensya, no? Nga mahitabo, di mawala ang ato pagduda. Failing to do so leaves packs of unanswered questions that could ravage your spiritual strength, my spiritual strength, as what? Alzheimer's attacks the mind. Okay? Mauna siya ang mahitabo kanato mga kaigsunan. And don't ask a question you don't want the answer to. Pursue it until you find yourself facing the conclusion of my Lord and my God. Mga pinalangga ko nga mga kauturan sa karon nga mga tinion, I hope nga makilala ta ang ato nga Ginoo kag Dios nga ginaalagad. Nga bisan pa lain-lain ang ato mga eksperyensya, bisan pa mag-abot ang pagduda sa ato tagsa ka mga kinabuhi, makaingon ta, thank you, Lord, and my God. Okay? Accept your limitations. This is one of the problems also sometimes. Wala nato mabaton ang ato tininuod nga limitasyon sa ato kinabuhi. The more you study, the more will come to your attention in the way of doubt. Of course, the more you study, the more you will learn that you just can't understand everything. The Bible has all truth, but not all the answers. The Bible does not attack all of our modern quandaries with specificity. Mga kaigsunan, this requires the application of the truth we find in the Bible about God's will and character. I hope, karong gabi, karong taknaa, ato mahinumduman nga ang Ginoo na agyod kanunay kanato. We must not put the Lord our God to the test, mga kaigsunan. Yet, Abraham and the faith of Sodom and Gomorrah, balaan yung istorya. Gideon and the dew, Point Flitzis, John the Baptist, the doubting Thomas. Aduna sila yung mga condition, mga testing sila kinabuhi. But, karong takna, dili nato pagtagaan. No? Testing ang Ginoo kay siya nakabalo. Sa katapusan, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Romans 12:2. Mga kauturan, mga kaigsunan, karong gabi, ato ibutang sa ato pangunahuna, do not test God by imposing your will ahead of His. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ang Dios maoy ato sulundan
sa tutag sa mga kinabuhi. Pansadili pa, ako hangyon ang tanan na kita magaampo. O Dios namo nga mahigugmaon, padayon ang amo pasalamat diha kanimo. Salamat sa among natun-an nga sa lain-lain nga mga sirkumstansya nga miabot sa muntag sa mga kinabuhi sama sa pagduda or doubt nga giingon sa mga gitun-an. Apan ikaw kanunay nga nagapahinumdom kanamo nga kining doubt amo itugyan kanimo o mituo diha kanimo og musunod gayud kanimo sa maminatud-on kining katapusan nga panag-un sang kalibutan. O Dios, makita namo og maesperiensyahan ang imo kinaiya sa mutag sa mga kinabuhi samtang nagapaabot sa imo malapit nga pag-abot dinhi sa kalibutan. Panalangini kaming tanan. Dagang salamat sa imo pagtubag sang amo pag-ampo kay kini amo gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Dagang salamat ug ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.